Good day, everyone. So, welcome for another round of um creating concept. So, dito ngayon, ano lang tayo muna, just doing some parang creating a background. So, using this reference. So, doon sa mga nahihirapan, no? So, if you're doing some background and wala kayo maisip na parang design, so, napaka-importante na always use references. Kasi malaking bagay 'no, malaking tulong siya lalo na 'pag magse-set up kayo, mag-establish kayo ng composition so that, alam niyo kung paano gagawin kung may references kayo. For example, halimbawa ito, if I do some sketches, ang hirap agad mag-start with kokopyahin ko lang 'yun. So, for study purposes, madali lang 'no. So, you just do a quick sketch, um and then kunin niyo lang yung mga importanteng parts, yung lines, ito yung ano niya. Pero minsan 'di ba ang hirap exactly makuha yung look nung references. Tapos magdadagdag kayo later. So, para mas maging okay siya, you need to check first yung perspective ng reference niyo. For example, dito kung mapapansin niyo, ang perspective niya basically, I think this one is for a 1 point, no? So, ito yung parang horizon. Ito kasi yung lines, no? So, parang papunta doon. So, imagine nyo na lang. Tapos, huwag nyo tingnan to muna. Ito yung makikita nyo ano siya. So, meron siyang ano dito, pathway. Ayan, di ba? So, kung kunin yung lines, ano yan? Tama yan. Tapos, dinagdag na lang to. Di ba? So, just additional tension siya. But if you look closely to it, there's this parang vanishing point na nandito lang or nandito. So, tingnan nyo yun, then you create a perspective here. Gagawin po perspective, tapos you create the lines, always use parallel lines para di kayo mahirapan. Okay? Tapos, taas, then pag nagawa nyo na yun, so maybe you could start working with the design. No? So, example, dito, yung box. Okay. Ano lang, just, you start with lines muna, a shape. Then, you have this parang add a corridor. So, yung daanan dun, path. Tapos, yung malaking, ano dito. So, imagine nyo lang yung stairs. You have this second floor. So, gagawa kayo ng parang stairs dyan. Ayan. Tapos, you have this railings. And for the other part, I mean, doesn't have to be, ano, no, exactly same. Pero, kumbaga, parang kahit papaano, na itatama niyo yung perspective niyo. Parang ganyan siya. Tapos yung door, no? Pwede extend natin yan. Tapos meron siya dito parang parang nasa mid-ground above nung ref or ano man generator or something parts dito. And kita in details, lines here. Tapos yung mga lines dito, cables maybe. Kaya natin yan. Tapos yung parang pipe dito. I mean, malayo siya. So, we need to include that here. Then, yung roof. Tapos, dadagdag na natin tong um, parang cube dito. Cement block. Kaya natin in perspective.
natin yung part ng stairs. And this one. Tapos yung ibang part dito sa right side. Dagdagan natin yung parang mga support beam. Okay, ng roof. It still follows, no? Yung mga darker areas, so we just want to give some additional parts. So kahit di na natin nakikita, so we just imagine ano yung mga nandun. Instead na parang dark siya. So later maglalagay naman tayo ng ganyan. So parang shade or value, no? Kung ba yung nakalagay doon? So some parts ulit. Lines, pipes. Okay. And tapos parang mga cable wires. Pero kung mapapansin nyo, di ba? So I still follow the perspective. Kung nakaset siya as 1 point, so dapat 1 point din. So, I mean, para mas kahit pa paano nako-correct yung ano ng ano nyo. Then, after you lay out yung basic part nung inyong design, nung ginagamit yung reference. So, syempre, not entirely dapat copying yun, no? So, ang gagawin nyo yun later, so you need to modify it. So, magdadag kayo ng additional props, no? Ano ba yung mga dapat idagdag dyan? So, you can still use that reference para kahit pa paano hindi siya parang maging baka blank yung ibang parts. Like, may mga parts kasi na parang mukhang tagilid. So, it doesn't follow the 1 point to adjust, no? So, pwede kayo mag-create ng another props there. Ano pwede nyo gawin? Like, ato ngayon, dagdagan ko siya. Kasi nga, wala na siyang masyadong parang empty yung dito sa area and mas maliit yung ano ng reference dito kasi may more spaces pa. So, I just add. I can add a wall. Perhaps a wall here. And tapos yung ano doon, yun ang parang pinakadulo. So, parang ganyan. Tapos ganyan natin, sige, shade na lang natin. So, ibig sabihin ito yung parang pinakadulo nung likod nung parang ano ng generator. Korea. Okay? O, di ba? So, yun ang kagandahan ng pag gumagamit kayo ng reference kasi ang mas madaling makapag-create lalo na pag mga background kasi ang hirap i-set up, no? Pag naka pag you just doing some ano design tas ano nagde-depend lang kayo kung paano na-imagine nyo parang hirap niyan sa una. So, it's better to use a picture so as your reference, as guide, no? Para di kayo mahirapan. So, lalagyan ko na lang ng shade. Kita na lang natin. So, yan lang natin yung looks. So, para iparas natin dito. Tanggalin natin yung ibang guide. Okay? So, ayan, di ba? So, ang dali lang. So, ang dali lang gumawa. If you have, ano, and then later, i-polish nyo yan. Mas refined. Okay? So, depende doon sa ano yung concept, ano yung idea ng ginagawa yung background. Pag na-polish nyo siya, so magiging better siya for your background design.
Okay. So then just give some light shade. Okay. So that's the easiest way of creating background, no? So parang quick sketch of your background using reference. Okay. So again, um I hope you learn something from this demo, no, tutorial, and see you again on my next video on digital painting demo.